Ang mga ligaw na gansa. Noong unang panahon, isang hari at ang kanyang mapagmahal na reyna ay nanirahan sa isang malayong kaharian. Mayroon silang 11 anak na lalaki at isang minamahal na anak na babae na si Eliza. Masayang nanirahan silang lahat sa kanilang maringal na kastilyo. Nagkasakit ang reyna at pumanaw. Pagkalipas ng ilang sandali, Mga anak, may sasabihin ako sa inyo. Medyo nag-iisa ako mula nang mamatay ang inyong ina at nagpasya akong muling magpakasal. Ang inyong bagong ina ay napakabait at mamahalin kayo ng lubos. hindi nagtagal, nagpakasal ang hari sa isang kaakit-akit na babae. Ngunit hindi niya alam na siya ay isang masamang mangkukulam na walang balak mahalin ang mga bata. Ang mga bata ay naghihintay sa kanilang bagong ina. Inakala nila na magiging maganda ang magkaroon ng ina, ngunit iba ang kanilang realidad. Ang bagong reyna ay isang masamang mangkukulam na inaamoy-amoy ang mga bata. Lahat sila ay nadismaya nang makilala siya. Napansin ito ng mga kabataan nang una nilang nakilala siya. Naku, kinamumuhian tayo ng ina. Ano ang gagawin natin? Magiging maayos lang tayo hanggat nandito tayo para sa isa't isa. Ngunit ang bagong reyna ay may ibang intensyon para sa kanila. Nagwawala ang mga bata. Araw-araw, bumabalik ang mga katulong na may bagong reklamo. Ang bagong reyna ay nagreklamo ng ilang beses. Hindi nagtagal, nagsimulang maniwala ang hari sa mga chismis. Sinimulan niya ito sa pagpapadala ng kanyang anak na babae, pet na sakahan. Plano niyang manirahan sa pamilya ng isang magsasaka hanggang siya ay 15. Gusto rin ng masamang pusong reyna na ipadala ang mga batang lalaki sa malayo. Ngunit tumanggi ang hari dahil masyado silang maliliit at pinigilan niya silang lumabas ng kanilang mga silid. Isang gabi, dumating ang reyna sa kanilang silid. Sinumpa niya sila. Sisiguraduhin kong walang makakakilala sa iyo kapag bumalik ka sa kaharian at kuta na ito. Kinokondena ko kayong lahat na maging isang pangit na ibon. Gayunpaman, walang epekto sa mga binata ang nakakatakot na sumpa dahil napakabait nila. Sa halip, sila ay naging 11 magagandang swans. Hindi na nasisiyahan si Eliza sa kanyang kasalukuyang tirahan matapos lumipas ang ilang taon. Labis niyang namimiss ang kanyang mga kapatid na lalaki. Nang siya ay 15 na, pinayagan siyang bumalik sa palasyo at makita ang hari. Hindi nais ng reyna na magkita ang hari at ang prinsesa. Naramdaman ng reyna ang inggit kay Eliza, na bata at kaakit-akit. Kaya sinubukan niya ang isa sa kanyang mga diskarte. Nagkunwari siyang palakaibigan. Maligayang pagdating, mahal. Maligayang pagbabalik sa kastilyo. Tara na sa silid ko. Una, naghanda ako ng regalo para sa iyo. Hayaan mo akong ipahid ang lotyong ito sa iyong muka at buhok upang maprotektahan ka mula sa masasamang tingin. Gumamit ang reyna ng krema upang gawing hindi kaakit-akit si Eliza. Nang makita ng hari si Eliza, nagalit siya ng husto. Hindi maaring siya ang anak kong babae dahil sa pangit niyang itsura at inuutusan ko kayong mga sundalo na alisin siya sa kastilyo kaagad. Napilitan si Eliza na lisanin ang palasyo ng walang ibang pagpipilian. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap upang hanapin ang kanyang mga kapatid na lalaki. Si Eliza, na wasak ang puso, ay pumasok sa ilang. Sana kasama ko ang mga kapatid ko. Pakiramdam ko ay sobrang nag-iisa ako nang wala sila. Habang naglalakad sa gubat, nakarating si Eliza sa isang lawa. Tumigil siya doon at hinugasan ang buong mukha niya gamit ang tubig mula sa lawa. Nawala na ang bisa ng gawa ng mangkukulam. Bumalik ang kagandahan ni Eliza. Nakaupo siya ron nang lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Ano na ba ang ginagawa mo sa gubat, mahal ko? Naghahanap ako ng 11 prinsipe. Mga kapatid ko sila. Nakita mo na ba sila? Hindi ko pa nasaksihan ang 11 prinsipe, pero naalala kong nakita ko ang 11 napakagandang swan. Kung kikilos ka agad, baka makita mo pa sila sa pampang ng ilog. Nagpasalamat si Eliza sa matandang babae at tumakbo papunta sa ilog. Pagkalipas na ilang oras ng paglalakbay, narating niya ang ilog at nagbabantay sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki. Napansin niya ang 11 puting swan na papalapit. Lumapag sila sa tabi niya at isa-isa silang nagbago at naging prinsipe. Natutuwa akong makita kayong lahat, mga kapatid. Ako si Eliza.
Hinahanap mo na kami, kapatid. Akala namin hindi na talaga kita muling makikita. Natutuwa akong makita kayong lahat. Pero ano ang nangyari sa inyo? Pinagpalaan tayo ng bruha. Lumilipad kami na parang mga ligaw na gansa. Sa gabi naman, bumabalik kami sa aming anyong tao. Maaari kaming bumiyahe pa uwi at makita ang kastilyo. Umalis kaming muli papunta sa kastilyo bukas. Kang sumama sa aming kapatid. Oo, sasama ako sa inyo pabalik sa kastilyo. Bumuo sila ng basket na gawa sa bulo. Pinaupo niya siya rito at habang naghahanda na sila, sumikat ang araw. At muli, silang lahat ay nagbago at naging mga ligaw na gansa. Sumigaw ang mga ligaw na gansa sa gilid ng basket at lumipad patungo sa kalangitan. Nasiyahan ang batang prinsesa sa pagkakataong lumipad kasama ang kanyang mga kapatid. Parang panaginip lang ito. Pagkalipas ng maikling sandali, dumapag sila malapit sa ilang silong na puwang. Pinili nilang manatili roon magdamag. Nagkaroon si Eliza ng panaginip tungkol sa isang diwata mula sa kaharian ng mga ulap habang natutulog siya sa gabi. Kung gusto mong ang lahat ng iyong mga kapatid na lalaki ay tuluyang bumalik sa normal magpakailanman, kailangan mong gumawa para sa kanila ng mga Amerikana. Ngunit hanggang hindi mo pa nagagawa ang lahat ng ito, huwag mong sabihin ito sa kahit sino. Kung hindi, mananatiling mga ligaw na gansa sila magpakailanman. Umalis ang diwata matapos ihayag ang lahat ng impormasyon. Ipinanatili ng munting prinsesa sa kanyang mga kapatid na lalaki. Lumabas siya at nagsimulang mangolekta ng mga puna-puna. Ngunit sa tuwing hinahawakan niyang mga ito, sumasakit at namamaga ang kanyang mga kamay. Hindi niya pinansin ang kirot at nagpatuloy sa pag-aani ng mga puna-puna. Bigla siyang natuklasan ng isang prinsipe na nangangaso at agad siyang lumapit upang batiin siya. Kamusta? Hindi pa kita nakikita rito dati. Punong damo na may tusok gamit lang ang iyong mga kamay. Hindi makasagot ang prinsesa dahil hindi niya maipapaalam sa sinuman ang kanyang plano. Ako ang prinsipe ng bansang ito at kung papayagan ninyo ako, nais kitang tanggapin sa aking kastilyo. Maniniwala ang prinsesa na mas magiging ligtas siya sa kastilyo kaya tinanggap niya ang paanyaya. At sa ganitong paraan, maari niyang mailigtas ang kanyang mga kapatid ng mas mabilis. Ginugol ng prinsesa ang kanyang mga araw sa kastilyo, lihim na gumagawa ng mga jacket kanyang kapatid na lalaki. Gayunpaman, isang araw napansin ng pinsan ng prinsipe na tinatahi ng prinsesa ang mga damit mula sa mga halamang nangungurot. Dahil dito, naniwala siya na bruha ang prinsesa. Nagkalat siya ng mga tsismis sa palasyo upang siya ay makulong. Una, hindi inisip ng prinsipe na totoo ang alinman sa mga tsismis. Gayunpaman, habang lumipas ang panahon, nagduda siya. Sinundan niya ang prinsesa palabas ng palasyo at papasok sa gubat isang gabi nang mapansin niyang pumipitas siya ng mga halamang kumikirot. Naku, aba, kaya totoo pala ang mga tsismis. Kung hindi naman siya mangkukulam. Malinaw na hinihikayat niya silang magsagawa ng isang orasyon. Ipinag-utos niya sa kanyang mga gwardiya na dakpin siya at ilagay kaagad sa dungeon. Kakatapos lang bumukas ang pinto ng kanyang selda. Isang sundalo ito na may suot na lahat ng balabal na nettle. Dalhin mo ang lahat ng kalokohan na ito! Naramdaman ni Eliza na napakasama. Ang huling balabal ay bahagyang natapos lamang. Nagtatrabaho ng lihim ang batang prinsesa sa mga balabal, hanggang sa makumpleto niya ang ika-11 balabal. Kinabukasan, dinala nila ang prinsesa sa sentro ng lungsod para sa kanyang paglilitis. Sa pagtatapos ng paglilitis na ito, siya ay paparusahan. Ngunit nang malapit ng ipahayag ng hukom ang kanyang hatol, 11 puting ligaw na gansa ang lumitaw mula sa langit sa kanyang pabe. Namangha ang lahat sa mga ligaw na gansa. Ang mga swan ay nagbago at naging 11 kaakit-akit na prinsipe nang ihagis niya ang bawat balabal sa kanila ng paisa-isa. Ang prinsesa ay muling naging tao at sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat sa hukom at sa mga tao. Tiniyak nila sa kanila ang kawalang sala ng kanilang kapatid na babae.
Sa palagay ng prinsipe, hindi mangkukulam ang babae. Sinabi niya sa kanya na siya ay nagpapasalamat. Pinyatawad niya ang prinsipe dahil labis siyang natuwa na malaya na ang kanyang mga kapatid. Bumalik silang lahat sa kastilyo nang magkakasama. Nagalok ang prinsipe ng kasal sa batang prinsesa. Pakakasalan mo ba ako, aking mahal na prinsesa? Ngunit kailangan muna naming magkapatid na lalaki na puntahan ang aking ama. Ganito kung paano dumating ang 11 magkakapatid sa kastilyo ng kanilang ama. Nang makita sila ng kanilang ama, namangha at labis siyang natuwa. Sinabi ng mga bata sa kanilang ama ang lahat ng mangyari. Magmadali at hulihin ang reyna, dalhin mo siya rito. Alam niya na siya ay maaaresto matapos malaman ang tungkol sa mga bata. Kaya't palihim siyang naging uwak, lumipad, at hindi na kailanman bumalik sa palasyo ng hari. Matapos magpaalam sa kanyang ama at mga kapatid na lalaki, bumalik ang munting prinsesa sa tinubuang bayan ng prinsipe. Nagpakasal sila at namuhay ng masaya ng magkasama. Ang wakas.